yung sitwasyon na gusto mong magpalit ng belo pero hindi mo agad magawa dahil nga sa hindi mo mahugot yung tab dun sa motor assembly, dahil nga kinalawang na siya, nagkaroon na lang kalawang yung pinaka coupling lang, coupling bell ng ating motor assembly. So hindi na natin siya mahuhugot pataas yung pinaka tab, nakakapit na siya. Kaya gagawa tayo ng paraan para mas madali tayong makagawa ng o makaisip ng gagawin para matanggal natin yung pinaka coupling bell natin doon sa pinaka tab ng ating dryer. Okay, dito ako sa ilalim magsisimulang magtanggal ng tornilyo kung may tornilyo siya, o kaya kung may lock siya, pwede natin siyang dito tanggalin. Tutulak lang natin yung pinaka lock after na matanggal natin itong tornilyo. Bali pagka nakalas natin to, matatanggal na natin yung pang ilalim na base para makagalaw tayo, makaisip ng paraan para mas madali kutkutin kung paano natin tatanggalin yung pinaka motor assembly dun sa tab. Ayan, natanggal ko na. Yan ang pinakamadaling paraan para matanggal natin yung pinaka base. Maraming ganitong sitwasyon na hindi matanggal yung ating pinaka coupling dahil nga yung tagas ng belo nagki-create na yan ng kalawang pag tumagas na yung pinaka tubig, tsaka yung minsan may halo pang sabon yan. Kaya pag natagalan, umiinit pa yan, kaya lalo siyang tumitigas, lalo siyang hirap bunutin. Kahit lagyan pa natin yan ng langis tsaka ng W40, hindi pa rin niya kakayanin yan kasi yung kalawang kumapit na mismo dun sa pinaka shafting lang tab na siyang nagpakapal ng hindi mo talaga mahuhugot yung pinaka bell o yung coupling natin. Kailangan ko muna na kutkutin to, tanggalin yung mga kalawang. Kailangan tiyagain na kutingtingin kasi kung hindi natin to tiyagain, wala tayong matatapos. So pag natanggal ko to, mga kalawang na nasa ibabaw, isip pa uli ng paraan para unti-unti gugupit ako ng sakto lang na maisusuot ko yung liha. Lilihain ko yung pinaka shafting ng tab. Kailangan maubos ko yung pinakakalawang niya na nakapaikot, kasi itutulak ko yung pinaka coupling pataas para maglaro siya at mahugot ko na. Pero kailangan ko munang unahin na tanggalin yung motor assembly. Kailangan ihiwalay ko muna siya sa coupling. So kailangan ko muna siyang tanggalin para mas madali nating matanggal ang coupling.
yung motor assembly natin ng pampasagabal. Kaya tatanggalin muna natin. Kung hindi ko tinanggal yung base nito, mas mahirap. Kasi kung kukut-kut ka lang ganyan lang merong base o nakakasay ang body niya, nako, sigurado. Kapag ganito kasing naaliwalas yung pagkakalas mo, hindi ka masyadong naiinis. Hindi ka dadapuan ng pagkabugnot kapag nakakagalaw ka ng maayos. Yun, nakalas din. So yun yung mahirap gawin kapag merong base o nakakasay yung body nya sa pinaka base nya. Kaya ginawa natin itong paraan na to para madali siyang gawa ng paraan na tanggalin. So dito naman tayo sa coupling, ang problema. So ito yung gagawa natin ng para na matanggal naman. Hindi ka makapagpalit ng belo niyan kapag hindi mo yan natanggal. Tanggalin ko muna to para isagabal. Okay, pupukpukin ko to. Aangatin ko siya para gumalaw yung pinaka-shaft ng tab. Okay, tutuloy ko yung paglilihan nito para maubos ko na yung kalawang. Hindi kasi natin maiaangat yan. Kailangan kasi pumunta yan sa taas. Pag pinukpok natin yan, kailangan tumaas siya para lumabas yung shafting dito sa ibaba. Okay, langisan natin para dumulas-dulas naman. Bali makikita na natin yung ano niya, yung shaft niya nabago na siya, bali umangat na siya. Pwede ko na siyang pihitin gamit yung dalawang kamay ko. Yung kaliwang kamay ko dun sa kabila sa hawak sa tab. Okay, lalangisan ko muna para pagpihit ko makuha ko na siya. Kailangan ko lang pigilan ng kaliwang kamay ko yung pinaka-tab sa kabila. Kung may katulong naman kayo, pwede naman na
dalawang kamay yung gamitin mo, may taghahawak dun sa tab. Kailangan lang na magtsatsaga para matapos. Yun, natanggal din. Kung hindi ka matiisin, yung inabot na bagbugnot dito tsaka inis, wala na. Baka hindi mo na matapos. Okay na.
So ito pa yung isa, small shop na may to. Kalimitan to sa shark. Dalawang sukat ito, isang mas maliit pa dito, yung 6.5 saka 6 kg na shark twin tub. Ito naman ay sa model ng shark na Magic, Spin Magic. So yun din yung sitwasyon, katulad ng nakita natin sa unang video. Gaya ng sabi ko, kahit anong model ng washing na may dryer, twin tub, kahit single, mangyayari ito. Kaya yung ating paraan ay malaking bagay na may apply nyo sa mga tanggap nyo. So yun din, ilihain ko din yung parteng itaas para mapaangat ko yung coupling. Susubukan ko rin siyang pukpukin ng ganito, katulad din ng ginawa ko sa unang video. Kailangan umangat yung coupling dun sa taas. Yung niliya kong shafting niya sa taas para kuminis, para makadaan ang yung pinakataas ng coupling. Same lang yung process ko. Nilagyan ko din ng langis para magkaroon ng pagkadulas habang pinupukpok kong ganito. So sinubukan ko na gamitan siya ng T-rings para umangat siya, gumalaw. So napalabas ko na yung pinakadulo sa baba ng shafting ng tab. Kaya mapipihit ko na yan. So ganyan lang yung yung paraan. Kahit ano pa yung tinanggap natin na spin dry na ganito yung sitwasyon, pwede nating i-apply to para hindi kayo masyadong ma-stress. Alam nyo na kung ano yung gagawin nyo. So yan, naka isang trouble na naman tayo na makakadagdag sa mga kaalaman nyo. Patuloy lang po tayo sumubaybay sa aking YouTube channel. Huwag nyo naman pong kalimutan na mag-subscribe, i-like nyo na rin, share nyo para makatulong pa sa iba.
Okay. Ito po si Master Doms. Okay, bubuo ulit tayo ng panibagong content para sa iba pang trouble ng mga washing at saka ng dryer. Okay. Hanggang sa muli. God bless po.